Nabalitaan nyo na ba ito? Itong si Digong Duterte, mga kababayan, ay nakatanggap ng Pillar Award ng syempre sa IBP galing. Pero alam nyo ba, mga kababayan, na ilan pong mga dating IBP judge ang nambastos kay Digong? Oo, binastos si Digong dahil ibinalik po, mga kababayan, ng mga ito ang kanilang mga Pillar Award dahil daw di umano sila po, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ay hindi nila matanggap na sila ay kahanay lamang ni Digong Duterte. Oo. Nakatanggap po ng Pillar Award itong si Digong Duterte. Pero basahin muna natin ito. Wait lang Magbabawas lang ako dito ng ano. Ayan. Ito, sabi rito, hailing former President Duterte as a pillar of law is a mockery to thousands of individuals who were killed in the drug war and lost a chance to defend their names in court, according to an organization of human rights. Mga kababayan, ito, nirebook nila. Kumbaga, sila po, ayan ano ba yung rebook sa Tagalog? Ano yun natin? Rebook. Rebuke. Rebuke. Express sharp disapproval. So sila po ay dinidisapprove nila yung Pillar Award ni Digong Duterte. IBP Davao rebuke for naming Rodrigo Duterte Pillar of Law, mga kababayan. Hailing former President Rodrigo Duterte as a pillar of law is a mockery of 2,000 of individuals who were killed in the drug war and a lost chance to defend their names in court, according to an organization of human rights lawyers. Teka, bago tayo pumunta dyan, bakit nga ba itong si Digong Duterte ay nakatanggap, mga kababayan, ng isang Pillar of Law Award? Sabi ng iba, sabi ng IBP, hindi naman tinitingnan dyan kung siya ay nakapatay. Hindi naman tinitingnan dyan kung may nagawa siyang kasalanan. At saka, sabi doon nung iba, hindi pa naman napapatunayan kung siya talaga ay guilty. What? Kababayan. Tapos ngayon nagsalita ang IBP. Ang sabi naman po nila ay ito. Paparinig ko lang muna sa inyo. Mali ang IBP kay Digonyo. Pero dito pinagtatanggol pa nila, guys Pinagtatanggol pa nila si Digong. Teka lang ito. Mordeño here to we invited Attorney Mordeño here to explain, magpaliwanag sa kasamahan natin dito what this award is all about, the Pillar of Law Award to former President Rodrigo Duterte. Good afternoon, Attorney. Good afternoon. Good afternoon, Attorney. For the invitation to the IBP. The award was actually conferred to all members of the Integrated Bar that has served for at least 50 years in good standing. So it was given to around 600 lawyers. Okay, mga kababayan, yung Pillars of Law, ibinigay daw yung ano na yon sa 600 na mga abogado na nasa serbisyo ng 50 years with good standing. With good standing, okay? Mga kababayan, ang tanong kasi dito, naghanap nga ako ano ba mga kaso na mga hinawakan ni Digong na nanalo?
Tapos, sabi 50 years, golden years, tapos with good standing. Paano nagkaroon ng good standing ang isang tao, sabihin natin ang isang abogado, mga kababayan, tapos na-implicate ang kanyang pangalan, ngayon ay nakakulong dun sa dahig. Paano with good standing yon? Diba? Kaya marami po ang talagang umaangal. Teka lang, bakit yan binigyan? Isinama nyo pa sa amin. Parang tuloy yung mga ibang abogado, lalo ng mga IBP judge, parang ang baba ng tingin nila sa sarili nila. Oy, kami talaga yung merong good tawag dito, good standing. Kami talaga yon. Pero yung kay Digong, hindi namin alam kung paano. Isasabay mo sa amin. Hindi parang kahiya-hiya kami. Ganon ang datingan sa kanila, mga kababayan. Sabi dito, Jojo Lacanilao, convener of the Concerned Lawyers for Liberties as well as the Duterte Panagutin Network said, the recognition given by the Davao chapter of the Integrated Bar of the Philippines to Duterte, kasi IBP Davao ang nagbigay. Alam mo na, 'di ba? As a golden pillar of law is an embarrassment to the legal profession as it honors a lawyer who has track record of ignoring due process. Okay. Maliwanag mga ka-GPnatics na sinasabi nila, teka lang, bibigyan mo ng golden pillar of law etong si Duterte. Tapos itong abogado na to, siya ay isang abogado, siya ay isang officer of the court, pero mga kababayan, alam natin na itong taong ito ay hindi po sumusunod sa tinatawag na due process. Di ba ini-ignore niya yun eh? Why? Mga kababayan, ba't ini-ignore niya yun? Or inignore? Bakit sinasabi natin? Dahil yung mga tao na namatay sa extrajudicial killings during the drug war cannot defend their names in the court. Di ba? Hindi po nila may pagtanggol yung kanilang mga sarili sa korte dahil maaga pong inilalagay 6 feet below the ground. Sabi ni Ardayan, golden pillar of lawlessness. 'Di ba? Oh. So, mga kababayan, sabi dito ng IBP Davao is an embarrassment to the legal profession by making this award and can make no justification for this unforced error. The only way they can rectify this wrong is to withdraw this award forthwith. The lawyers, bawiin daw yung award ni Digong immediately. Nako po, mga kababayan. Oh. Tapos syempre, hindi lang yan. Pati ito mga ibang abogado, kagaya po ni Justice Mainrado Paredes. Tama ba? Mainrado Paredes ay ibinalik ang kanyang IBP award. Basahin natin kung anong ginawa niya. Another retired judge returns IBP award because of Duterte. Mga kababayan, pero parang ang dating sa akin, etong award na ito na tinanggap ni Mainrado Paredes ay pambabastos ito kay Duterte. Binastos nila si Digong. In an expression of disappointment in this cause, retired Judge Mainrado Paredes returned the Golden Pillar of Law Award conferred to him by the Integrated Bar of the Philippines after learning that former President Rodrigo Duterte received the same award, the same recognition. In the letter addressed to IBP National President Attorney Alan Panolong, Paredes said that while he recognized the honor of receiving the award, he decided to return the plaque as he did not believe that Duterte upheld the ideals of justice, integrity, and the rule of law. Mga kababayan,
Kumbaga, hindi raw siya naniniwala na si Duterte, mga kababayan, ay isang taong matuwid, may integridad at sumusunod sa rule of law. Oh. So hindi sila, mga kababayan, parang sila bilang isang nakatanggap ng award, parang nagre-reflect din sa kanila kung si Duterte binigyan nyo ng award dahil siya ay isang taong hindi matuwid, walang integridad at hindi sumusunod sa rule of law, parang sinasabi nyo na rin na ganun kami. So therefore, mga kababayan, isoli na lang natin to. Hindi namin kailangan to, or the other way around, sabihin natin mga kababayan na, kasi dito, straightforward sinabi, that Duterte upheld. So ibig sabihin, sumusunod. Mga kababayan, sa batas, may integridad at sumusunod sa rule of law. Alam nila na si Duterte ay ini-ignore ang due process. So therefore, mga kababayan, ano ba kayo? IBP sinungaling? Sabi ni Ma'am Liberty, award from Satanism siguro yung award ni Digong. Oh. So, what the heck? Paano naging good standing si Digong bukod sa criminal protector ng drug lords? Sa sarili na nga niyang pamilya hindi good standing, babaero, if totoo na nananakit ng asawa, how come he is? Ay, apo! Ayun na nga, mga kababayan. Kaya nga hindi Kaya hindi makapaniwala yung mga nakakuha ng Golden Pillar Award dahil nga po sa standing na ganon. 'Di ba? Saan po kinuha ng IBP Davao ang kanila pong, ano ang tawag doon? Paano sila nagde-decide na si Digong ay isang matuwid, good standing? Nakakatawa. Nakakahiya na pala if malaman your taking law pag contractor mas sikat. Ka-GP, totoo yan. Nasa isip ko politiko, mga nag-refinal ultimatum para alam ng taong bayan. Sorry, hindi ko na-gets yun. Nag-utos lang na pumatay, hindi napatunayang adik. Lahat yung pinatay, good standing. Si Digong, katangahan na bilang Pilipino niya na binigay ng award ang pumatay ng 5, 9, 13, 17 years old. Good standing ba, mga kababayan? Yung tipong nagmumura. 'Di ba may code of ethics sila? May canon na sinusunod. Tapos, code of ethics, yung mamiminger ka ng yung katulong. Tapos, sasabihin mo, mga kababayan, as a lawyer, hindi dapat ito lumalabas sa bibig. Biruin mo, seryosong bagay, may namatay na isang Australian national. Tapos yung Australian national, babae, napakaganda. Ito po ay pinagsamantalahan. Akala ko magagalit siya dun sa mga pumatay. Yun pala, galit na galit siya dahil ang sabi niya, bakit naman hindi ako ang nauna? Dapat ako muna ang nauna, si Mayor muna. Ibig sabihin, gusto niya din na pagsamantalahan yung babae bago ipapatay? Good standing. IBP Davao? Really? Are you sure of that? Anak ng tinapa naman, IB. Masyado naman kayong nagpapasipsip kay Digong. Kagaganyan nyo. Diba? Kagaganyan nyo kay Digong. Ayan, hindi na pinalaya ng ICC. Dahil sa sobrang impluwensya ng mga tao na yan, maging ang IBP Davao, binibigyan ng award si Digong. Ayan ang napala ninyo.
Biruin nyo, hindi lang po mga kababayan, itong si Attorney Paredes ang nagsauli, meron pa daw pong iba. Ha? Dahil ayaw po nilang makalinya ang pangalan ni Digong Duterte na bigyan ng Golden Pillar of Award. 'Di ba? Sana naman IBP nag-iisip. Sagot lang ng IBP, hindi kasi 50 years old na. Okay lang sana kung sinabi nyo 50 years na abogado. 'Di ba? Huwag nyo nang dagdagan ng 50 years na abogado with good standing. Dahil hindi kami naniniwala na may good standing si Digong Duterte. Mali naman yung binigay na award sa kanya. Dapat ang title ng award niya, Best Killer of the Administration. Tama. 'Di ba? Ay, nako, mga kababayan. Anyway, hanggang dito na lamang po ang ating pagsasama at magkita-kita tayo mamaya ng konti after mga 30 minutes. Second round. Okay? Bye-bye. Kita ulit.